What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back. Koro nga pala. So for today, yung video natin is all about build on Base or kay Base Network. So ang gagawin lang natin is magkakaroon tayo ng transactions dito for our weekly transaction. Actually, na-miss ko around 2 weeks itong weekly transaction natin dito kay Base no? Kasi naging busy ako. I think tatlo sila, kay ZK Sync, kay Linya, at kay Base. Pero yun nga, okay lang naman yun. Basta at least nagtatransact tayo every month. Pero ako gusto ko talaga weekly. So as much as possible, sana wala kayo ma-miss. If ever hindi ako nakagawa ng video for our weekly transaction, try nyo mag-explore sa mga ecosystem ni Base and try nyo mag-transact mag-isa. Pero syempre guys, dun lang kayo sa mga legit na website or dun sa mga legit na nasa ecosystem ni Base. So double check nyo yung mga websites, yung mismong link nila, and if safe yung mga website nila para connecta ng inyong wallet or ng MetaMask wallet nyo. So start tayo guys, ang gagawin natin sa unang step natin is mag-swap tayo ng ETH papuntang USDC. Actually guys, paulit-ulit lang itong gagawin natin from step 1, step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So magagawin natin ETH to USDC and then USDC to ETH. So ang gagawin natin is iba't ibang DeFi lang yung gagamitin natin or iba't ibang mga dApps yung gagamitin natin. No? For our first transaction, gagawin natin si Dodo Exchange. Kasi yung kasi nandito na tayo sa website ni Dodo Exchange. So ang gagawin lang natin is mag-swap tayo ng konting ETH natin papuntang USDC or USDBC. So sa akin 0.03 and confirm order ko na siya. And guys, pending na yung transaction natin and then tayo natin siya mag-succeed. Ayun na guys, mabilis lang naman yung transaction niya. As you can see, may balance na tayo ng 49.27. So proceed tayo sa ating next step. So sa next step natin guys, gamit tayo ng OKX and then yung USDC natin, ibabalik natin siya to ETH. And guys, nandito tayo kay OKX and yung website nito or yung link is lalagay ko na lang sa steps natin. As you can see, nandito na yung USDC or USDBC natin. So babalik natin siya papuntang ETH. So max natin yan. And then approve natin. Tapos syempre after natin siya approve, tsaka natin siya may swap. And guys, pwede natin siyang swap. So click natin yung swap. So guys, hindi ko na papakita yung steps muna kasi nandun lang naman yung mga links. Pero nga, lilive ko naman sa comment section yun and sa description natin. No? So for our third step dito kay Uniswap, so ETH papuntang USDBC ulit. So 0.03 ulit yung gagamitin ko dito. Then swap ko lang siya. And guys, as you can see, tapos na yung transaction natin. And if napapansin nyo doon sa MetaMask ko, no, sobrang late lang ng fee dito kay Base Network or kay Build on Base. No? So next step natin dito kay MAV. So USDBC, papuntang Ethereum. So pabalik-balik lang tayo guys. So swap natin yan. So syempre approve muna natin bago natin siya maswap. And guys, tapos na yung transaction natin. So for our next step, doon naman tayo kay Kyberswap. So ito kay Kyberswap. So gagawin naman natin dito is Ethereum naman ulit, papuntang USDBC. So 0.03 ulit yung gagamitin ko guys. Yun guys, sobrang bilis lang. Next step tayo. Kay Wu Finance naman tayo. And then kay Wu Finance, yun lang. Same lang din no. From USDBC naman, papunta naman siyang Ethereum. So babalik natin siya. So refresh lang natin siya kasi parang hindi niya nare-read yung ating MetaMask balance. So yan. So yan. As you can see, nandiyan na yung balance natin. Na-read na niya. So yan. Click ko lang to para max yung swap niya. So click ko yung swap. Then syempre confirm natin yung transaction dito. And guys, pending na yung transaction natin, then wait lang natin tumatapos. And guys, tapos na tayo sa Wu Finance. So next natin is guys, Linkshot.finance. So 0.03 ulit gawin natin dito na Ethereum papuntang USDBC. Ayan, review swap and then swap lang. Yan, as you can see, sobrang bilis dito no kay Slingshot.finance. So next natin, ang last natin is kay PancakeSwap. So ang gagawin natin dito, so refresh ko lang kasi parang di niya ulit nababasa yung USDBC natin na balance. So gagawin natin dito yung USDC natin or USDBC. So hanapin lang natin no. Ay ito, USDBC. Ayan, gagawin natin siyang Ethereum ulit. So ito na yung last step natin sa pag swap ng Ethereum to USDBC. So next step natin, iba naman yung gagawin natin.
And guys, as you can see, tapos na, no, and yung Ethereum natin is buo na ulit. So wala na tayong USDBC na hold. Napunta na ulit siya lahat sa Ethereum. So proceed tayo sa ating next step. And as you can see dun sa steps ulit natin, no, natapos ko na to lahat. So tinik ko na siya. So sa next step natin, punta tayo kay Compound.finance. So ang gagawin natin dito is magsusupply tayo ng Ethereum. So kayo nang bahala kung magkano yung susupply nyo. Sa akin around $5 lang isusupply ko, and then pwede nyo siyang i-withdraw. Pero ako i-withdraw ko siya after 2 weeks. So hindi ko muna siya gagalawin. So punta tayo dun sa website ni Compound.finance. So as you can see, nandito tayo kay Compound.finance. So ang gagawin nyo dito is click nyo to guys. Tapos dapat nakaklik to, itong base tapos Ethereum. So kayong bahala kung gusto nyo i-provide is Ethereum or USDBC. Sa akin kasi ang susupply ko sa kanila is Ethereum. So dapat ang nakatik sa akin is itong Ethereum. And as you can see, ito yung wallet balance natin. And then click lang natin itong supply Ethereum or supply ETH. And then kayo maglalagay. So akin 0.003 kasi parang equivalent niyan is around $5. So click ko tong add action. Yan, as you can see, nakalagay dito, no, 4.93 yung equivalent niya. So submit transaction lang natin to. And submit transaction ulit. So yan guys, magsusupply na tayo ng around $5 na worth ng Ethereum. Ayan, as you can see, nabawasan na, and nandito na siya sa supplying natin. And then siya 0.003. And then pwede siyang withdraw anytime. Pag click ko itong withdraw, ayan, pwede mong i-click, pwede mong ilagay kung ilan yung withdraw mo. Pwedeng max. Pero syempre may fee, kaya hindi sobrang max talaga yung withdraw mo. As you can see, sa akin 0.003 and 0.002999 lang yung pwede kong i-withdraw. So may small fee lang naman siya. So yun nga guys, kayo nang bahala dito kung ilan nyo po provide mo, and kung kailan nyo siya or kung gaano nyo siyang katagal i-stay dito sa supply ni Compound. So tapos na natin tong steps kay Compound.finance. Dito tayo sa last step natin. So ang gagawin natin is mag-mint tayo ng NFT dito kay MintFun. So if nasusubaybayan yung mga iba kong videos, no, madalas kong ginagamit si MintFun, and actually halos araw-araw ako nagtatransact dito, no, kasi marami ka ditong pwedeng i-mint na NFT and iba't ibang chain. So pakita ko siya sa inyo. Ayan, as you can see, nandito tayo sa website ni MintFun, no. So ang gagawin mo dito is click mo to, tapos piliin mo base. So kayong bahala, no, pwede mga Ethereum, OP, Base, Zora kung gusto nyo magkaroon ng ibang transaction sa ibang chain. Pero ako kasi guys, dahil nga yung video natin is all about Base Network, mag-mint tayo kay Base. And dahil nandito na tayo guys, pipiliin tayo ng mint natin. So as much as possible dun tayo sa free. Kayo nang bahala. Pero ako ito, meron na ata ako nitong loot token bound. So yung meron na kayo guys, huwag nyo na siya i-mint kasi as much as possible dapat ibang NFT naman para ibang contract naman yung ma-interact nyo. So ako ito si Rich Snake. So Rich Snake ata to. So parang meme siya. So yan, free siya. So click ko tong mint now. So ang dami no guys, no. So kapag ka mint 100, so 100 transactions to. So magkano kaya sa gas fee? So try natin click to, mint 100. So may 100 points din siya, no. So untayin natin. Ayan guys, sobrang baba lang, 0.49 lang yung gas fee. And click natin yung confirm. Tapos matatransact na natin yan or mamimint na natin siya. Ayan, so pwede mong click yung yung Etherscan or dun sa parang Base Explorer para makita yung transaction mo, pero ako hindi ko na siya i-check. And going back dito sa steps natin, tapos na tayo sa weekly transaction natin kay Base Network. So napakikli lang nun guys, and halos paulit-ulit lang naman yung steps. As you can see, itong naunang mga steps natin, paulit-ulit lang siya. Ethereum to USDC or USDBC, tapos babalik mo siyang ETH, tapos pabalik-balik lang. Tapos ang naiba lang na steps itong kay Compound tsaka kay MintFun. Kasi dito kay Compound, magsusupply ka ng Ethereum or USDBC kung gusto nyo. And then kay MintFun, mag-mint ka ng NFT. So yun lang guys for Base Network, and sana nakatulong to sa inyo. If ever may tanong kayo or suggestions, pwede kayo mag-comment sa ating comment section. If gusto nyo, pwede rin naman kayo mag-PM sa akin via TikTok or Facebook. Yun lang guys, and good luck sa atin sa airdrop hunting.